pong ginawa ni Inday Sara, kumbaga, inabot na yung kanyang pasensya, sukdulan na dahil sa ginagawang pang-aapi sa kanya. At yung banta sa kanya na tunay, siya ho ang may banta sa buhay niya na hindi ho siya iniintindi ng gobyerno. Inilabas niya na yun na merong tunay na banta sa buhay. There is a real threat against her life. Bakit niya malalaman? Bakit naman hindi? May intelligence group din siya May mga security siya. Saka makikita natin ang pagkakaisa ng mga kalaban niya sa politika. Bakit naman hindi niya akalain? Ngayon, nung siya ay tinutugis na, sinundan at tugisin ng kanyang ama, tapos yung mga kalyado, gaya ni Pastor Tibuloy, at kung sino-sino pa, anong nangyari doon? Hindi ba pati yung staff niya binuli, pinakulong? Kung kayo'y nasa kanya namang kalakaran, sa kanyang katauhan, talagang magagalit kayo. At the same time, matatakot kayo na yung mga malapit sa kanya, yung mga nakapaligid sa kanya, yung mga kaalyado niya, ay tinutugis ng kanyang mga kalaban sa politika. Naroon na yung banta pa. So anong ginawa niya ngayon? Ginawa niya, ginamit niya ang plataforma upang ilantad na muli ang banta sa kanyang buhay at ginagawa nilang pag-aapi sa kanya at paglabag sa karapatan ng Vice Presidente at ng mga staff niya. At kumbaga, she was calling for help. Nananawagan siya, tulungan niyo po ako sapagkat may banta sa akin. At humihingi ako sa inyo ng saklolo. Bigyan niyo ako ng katarungan kasi pag ako'y napatay, etong mga taong ito ang pinaghihinalang pumatay sa akin. Kaya meron na akong kinausap. Pero actually, ano lang yun ang tawag doon, yun outburst lamang ng kanyang one, kanyang pagkatakot sa buhay niya. Two, yung galit niya sa ginagawang paninira sa kanya, pagsalakay sa kanyang mga staff. At number three, humihingi siya ng saklolo sa taong bayan, tulungan niyo ako. At itong mga taong ito, ako'y tinutugis at papatayin ako. At pag ako'y napatay, bigyan niyo ako ng katarungan. Hanapin niyo itong mga ito.